unang Heswitang Santo Papa. Siya rin po ang kauna-unahang pinuno ng Simbahang Katolika na hindi nagmula sa Europa. Talakayan po natin yan, ang buhay ni Pope Francis at ang kanyang maiiwang marka ng isa sa mga pinakaminahal na Santo Papa sa ating kasaysayan. Kaugnay po niya, nasa linya ng ating telepono si Professor Xiao Chua para bigyan tayo ng ibang mga insights. Hi Prof, good morning. Thanks for joining us. Makasaysayan, good morning sa inyo, Andre, Angela, Dimples at sa lahat ng ating mga kapatid. Prof, ano po ba ang epekto ng pagkamatay o pagpanaw ng isang Santo Papa sa ating kasaysayan? And ano po ba yung sa tingin nyo magiging direksyon ngayon ng Catholic Church moving forward? Yun na nga, nabanggit mo yung direksyon. Kasi hindi lang ito makasaysayan at interesting events na mag-unfold sa ating mga TV screens at sa ating balita na magkakaroon ng mga series of events na mag-meet yung mga cardinals, magkakaroon ng tinatawag na conclave. Una, ililibing muna ang Santo Papa at mapupunta dyan ng mga pinuno ng mundo. Ganun kahalaga ang pinuno ng Catholic Church. Gayon din ay magkakaroon ng conclave. Pero sa conclave na yan, hindi lang kasi yung tao ang pinipili mula sa mga kardinal, kundi kung ano yung vision. Kasi ang tanong ngayon sa simbahan, dahil alam nyo, marami ring nakaaway si Pope Francis dahil sa pagsusulong ng mas inklusibo na agenda para sa simbahan o pagbubukas ng simbahan sa mas maraming mamamayan. Ang nangyari po, siyempre maraming tumutol dahil may mga tradisyon ang simbahan na sa palagay nila ay sinasagasaan niya. Kaya maaaring sabihin na titignan, ito ba ay tutuloy itong agenda ni Pope Francis sa susunod na Papa? O magbabalik tayo doon sa mas tradisyonal na Katolisismo? Bawat Papa ay mayroong estilo. At siyempre, ang isang crucial dyan ay ilan ba sa mga cardinal ngayon ang pinapoint ni Pope Francis? So, ibig sabihin, yung mga electors, magmamatter din kung sila ba ay Benedict appointee o Francis appointee at maraming pang ibang issue. Pero yun nga, isa itong kumbaga sangandaan. Itong pangyayari ngayon sa atin, sangandaan ito sa magiging future ng Simbahang Katolika. Prof. Xiao, this is Dimples, no? Good morning po. Prof. Xiao, nakikita natin even online the impact, no, that was created by the life, the vocation of the late Pope Francis. Palagay niyo po ba, paano natin maaalala ng mundo si Pope Francis, not only here in the Philippines, but all over the world? Well, nabanggit ko nga yung inclusivity. Yan yung isa sa mga words na madidescribe sa kanya na gusto niyang mapabilang ang mas maraming tao, hikayatin, halinahin ang mas maraming tao na magbalik loob sa Simbahang Katolika. At hindi lang magbalik loob, kung hindi man Katoliko, at least magpakabuti, mag-promote ng kapayapaan, alagaan ang ating common home, ang ating daigdig. Siya rin ay isang papa, tulad rin ng maraming papa na nagpo-promote ng kapayapaan at hindi siya takot na magbigay ng mga statements kahit controversial para sa mga ginegerang mga bansa. At nagsisikap siya sa pamamagitan ng Holy See, yung Vatican State, na maging mediator sa iba't ibang mga conflicts na ito. So, yun yung isang masasabi natin na legacy niya. Siya yung kahit na kasi hindi naman niya binabago ang doctrine, hindi naman totoong binago niyang doctrine. Kumbaga, traditional pa rin ang simbahan. Pero yung approach, tulad sa LGBTQI, inano niya na kanyang ipinahayag na hindi niya pwedeng husgahan. Who am I to judge? Yan ang isa sa mga defining quotation niya. Diyos ang maghuhusga. Pero kung gustong lumapit ng mga ito, ng mga sinasabi natin na yung mga hindi sumusunod, supposedly, kung gusto nilang lumapit sa simbahan, mapalapit sa Diyos, kailangan bigyan ng ibang approach upang sila ay makalapit. So, yung parang nagde-define sa kanya. Yung inclusivity na sana ay lahat kabilang sa Simbahang Katolika. Hindi lang ang nagdedesisyon ay ang laity, o yung mga yung mga clergy, kundi pati yung laity. Kaya nga meron siyang malaking proyekto in recent years, yung synodality. Yung synod dati, mga obispo lang ang nag-uusap, nagdedesisyon para sa simbahan. Ngayon, maging ang mga nagkaroon ng consultation
sa bawat parokya at nagkaroon nga ng mga iba't ibang usapin na dinala naman sa Vatican. No? Prof. Shao, Andre po to, si Pope Francis nga, nabanggit na nga po natin, ang unang Santo Papa na hindi nga mula sa Europa at unang Jesuit Pope. Ano ba yung masasabi mong naging indikasyon nito para sa simbahang Katolika? Well, una sa lahat, yung pagiging Latin American Pope niya, ay ibig sabihin kasi sa matagal na panahon, ito yung mga peripheries na tinatawag o yung mga nasa laylayan. Dahil ang Catholic Church ay very European. Now, of course, sinimulan niya ni John Paul II na first non-Italian Pope, no? Na nagkaroon ng pag-reach out. Pero matindi yung kay Francis kasi mas naiintindihan niya halimbawa yung mga African nations, Asian nations, na magkaroon ng mga nagpag-reach out, nag-travel din siya, no, sa iba't ibang lugar. But not only that, nabanggit mo yung pagiging Jesuita niya. Well, lahat naman ng Papa ay guro, no? Pero kasi ang mga Jesuit una sila yung mga educators, 'di ba? So marami siyang nais ituro sa mamamayan sa buong mundo, no? Na ipinahayag niya sa kanyang mga encyclicals. Pero yung isang paaring sabihin natin, bilang isang Jesuit, ay yung mga Jesuit kasi parang sila yung mas progresibo kesa sa iba pang mga grupo ng pare. Kaya talaga naging very progressive ang agenda ni Pope Francis. No? Mas naging bukas. Sabi niya, i-bless daw niya, pwede daw i-bless. Hindi niya ikakasal, hindi ikakasal ng simbahan, pero pwedeng i-bless ang mga nagmamahalan, no? Basbasan kung humihingi ng blessing, di ba? Parang parang kakaiba yun sa ibang mga naging papa noon na very, very, sabihin na nating strict doon sa tinatawag na LGBT. So yan ang isa sa mga masasabi natin na kumbaga innovator talaga, innovator and radical ang sabi nga nung mga tao. I mean, hindi naman siya radical talaga, pero kung sa simbahang Katolika ang usapin, medyo radical nga. At meron siyang purpose. Ang purpose niya ay hikayatin ng lahat na lumapit ulit kay Kristo. Prof. Shao, you've already mentioned several reasons why we are endeared by him, bakit natin siya minamahal. Do we know kung saan nagsimula yung bansag sa kanyang People's Pope? At ito ba ay nanggaling dito sa Pilipinas? Ito ba ay term all over the world? Naman yan, yung People's Pope talagang unang-una pa lang niyang maging papa. Dahil siya yung ayaw niya sa mga trappings of power. Dahil di ba nung naging papa siya, imbis na sumakay siya sa Pope Mobile pagkatapos o sa isang car, sinamahan niya yung cardinal sa isang bus, tapos siya mismo yung nagbayad ng hotel niya. Di ba yun pa lang talagang makikita mo, ibang-iba siya. Dahil sa Buenos Aires pa lang, nung siya ay cardinal, nung siya ay obispo, siya ay nagtetrend. Siya ay nagluluto sa sarili niyang bahay. Hindi rin niya pinili bilang Santo Papa ang papal apartment o yung palasyo sa Vatican City, kundi siya pinili niya yung simpleng kwarto doon sa Casa Santa Marta na yun ay hotel yun para sa mga kardinal. Pero doon na siya tumira kasi nga mas simple. Yun ang gusto niyang ipakita na saka hindi siya mahilig doon sa mga red robes. Ayaw niya yun yung mga red robes nung una siya nagpakilala, nakaputi lang siya So parang ayaw niya, gusto niya simple lang, lagi siyang nakaputi, no, na damit niya at gusto niyang ipakita na yung leadership by example. Kailangan yung ibang mga obispo din, yung ibang mga kaparian, leader ng simbahan, mag-reach out sa mamamayan at ipakita na simple lang ang simbahan. This is the church of the poor. Ito'y simbahan ng mga dukha at mahihirap. Prof, it's good that you mention yung pagiging simple ni Pope Francis. In fact, nung kanyang first few years ng kanyang pagiging Santo Papa, napabalita pa siya na tumataka siya sa gabi at pumupunta sa mga beggars, nakikihalubilo, etc. At siya rin po ang nagbago ng maraming mga proseso tulad po ng kanyang pagpapalibing. Siya po ang isa sa mga unang Pope na gusto niya outside the Vatican siya ipalibing. At siya po ay gusto rin niya sa simpleng coffin lang ilalagay, taliwas doon sa naging tradisyon na mamahalin at gawa sa mamahaling materyales. So as a historian po, Prof, would you view
Pope Francis a revolutionary pope o transitional one? Yan din ang sinabi ni Austin Ivory, revolutionary si Pope Francis. Ang kailangan lang sigurong maintindihan natin ay siyempre depende pa rin sa susunod na papa kung kumbaga ibabalik niya sa dati, i-revise niya ulit yung mga desisyon ni Pope Francis. Pero yun na nga, siguro kung meron mangyaring ganyan, kailangan mas maganda kung synodality pa rin, 'di ba? Mapag-usapan pa rin ng mga obispo sa mundo ng mga Catholic Church, laity. Pero alam mo, maganda din sa ginawa ni Pope Francis kahit sa Vatican. Binago niya kasi yung mga opisyal doon hindi na puro kardinal. Meron na nga siyang nilagay na mga babae na opisyal ng Vatican. So, yun yung makikita mo na napakagandang ginawa niya. No? Pati yung, hindi niya ginawang pari yung mga babae. Pero binigyan niya ng mas maraming role. Lalo na doon sa sex scandal na mga pari, yung mga investigasyon na yan. Talagang inalaw niya yung mga kababaihan at yung mga biktima mismo na maging maging bahagi ng investigasyon. Tama po yun Naging open siya, transparent sa pag-iimbestiga ng sexual abuses, allegations sa simbahan. At pati yung finances ng government, ng Vatican government ay kanya rin naging transparent sa pagpapahayag tungkol dito. But on that note, wala na po tayong oras. Marami pa kaming gustong itanong sa inyo pero wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyo, historian and Professor Chao Chua. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.